biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin. At muli natin pag-aaralan ang kanyang mga salita at ito ay ating tunghayan sa aklat ng Juan, John chapter 14, verse 1 hanggang sumusunod na talata hanggang 6. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. John chapter 14 verse 1 to 6. Huwag magulimihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda na ng kalalagyan, ay muling babalik o muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman nyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita at muli ito yung ating pag-aaralan about sa tinatawag na unacceptable faith o ang katanggap-tanggap na pananampalataya. At ito ang sabi nga ng ating tekstong binasa, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa verse 1, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kaya ibig sabihin, inimphasize agad ng ating Panginoon Kristo, sumampalataya sa ating Panginoon Diyos. At kung sakaling ang sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos ay sumampalataya rin naman sa Kanya. Gaya nga ng ating mga pag-aaral ng mga nakaraan, ang bawat natututo sa Ama ay dinadala sa ating Panginoon Kristo. At ang bawat dinadala naman ng Ama sa ating Panginoon Kristo ay hindi niya itataboy, kundi ibabangon niya at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dito, yung pinakang main, yung pinakang buod, pinakang mahalaga na ating matanggap ayon sa ating pananampalataya ay ang plano ng Ama, ang plano ng ating Panginoon Kristo na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay lilipas, lahat ng bagay ay mawawala. Lahat nga daw ng bagay ay kukupas. Pero ang pinakang mahalaga ay yung tinatawag na eternal life, yung pangwalang hanggan. Kaya dito sa ating teksto, ang sabi ng ating Panginoon, sumampalataya kayo sa Diyos o huwag magulumihanan ng inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Kaya dahil doon, paroroon ako. At ipaghahanda ko kayo ng dako niyong kalalagyan. At kung maipaghanda na, ay muli akong babalik o paririto. At ibig sabihin, upang kayo naman ay madala ko sa aking Ama. Kaya dahil dito, ang pinakang layunin ng ating Ama, ng ating Panginoong Kristo, ang tayo ay makapasok sa kanyang biyaya, ang tinatawag na buhay na walang hanggan. At kailangan dito yung tinatawag na pananampalataya. Magkagayunpaman, emphasize natin ang maraming kahulugan ng tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya kasi ay maaaring umiral sa buhay ng tao at ito'y isang kapangyarihan na sinasang-ayunan ng ating Panginoon Diyos, sapagkat ang tao ay may kakayanang sumampalataya. Kaya dito makikita natin ang nais ng ating Ama at ng ating Panginoon Kristo, yung tinatawag na
buhay na walang hanggan. Yung madala niya ang bawat tao sa ating Panginoon Diyos at magkamit ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya dahil doon, ang sabi nga niya, sa aking paroroonan, alam nyo ang daan. Kaya yun yung tinatawag na spiritual at yung tinatawag na natural na kalikasan ng tao. Kaya sumagot agad dito si Tomas. Ang sabi ni Tomas, Panginoon, hindi nga namin alam kung saan ka paroroon. Yung pakayandaan ang malaman namin. Kaya sabi dito ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka paroroon. Paano namin malalaman ang daan? Kasi sabi ng Panginoon, sa aking paroroonan, alam nyo yung daan. Ay sumagot si Tomas, Guro, sa pupuntahan mo hindi namin alam. Yung pakayang daan ang aming malaman. Kaya doon, pumasok ngayon yung talagang napakagandang talata rin sa banal na kasulatan, ang John chapter 14 verse 6. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya ibig sabihin, ang ating Panginoon Kristo, yung pinakang daan. Siya yung katotohanan at siya rin yung buhay. Kaya dahil dito, yung pananampalataya ay napakahalaga sa tinatawag na about spiritual matter na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa banal na kasulatan, marami tayong makikita ang mga pananampalataya at ang talaan nga ng mga pananampalataya ay ang aklat ng Hebreo chapter 11. Dito natin makikita yung maraming uri ng pananampalataya ukol sa mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Dito sa Hebreo chapter 11, simulan na lang natin dito sa bandang huli dahil napakarami nito, tinatawag na mga bayani ng pananampalataya. Ang sabi rito sa verse 32 o 31, sa pananampalataya, hindi napahamak na kasama ng mga manunuway ang patutot na si Rahab na tumanggap na payapa sa mga tiktik. Pananampalataya din yun ni Rahab. At ang sabi rito sa verse 32, ano pa ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, at kay Jepti, tungkol kay David, kay Samuel at sa mga propeta, na ang mga ito sa pamagitan ng pananampalataya nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katwiran, nangagtamo ng tinatawag o nangagtamo ng mga pangako, na nagpatikom ng mga leon, nagsipatay ng mga o nagpatikom ng mga bibig ng leon, nagsipatay ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng taba, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pahipagbaka, nagpaurong ng mga hukbong taga-ibang lupa. Ito yung sa panahon nga ng lumang tipan, yung may mga pananampalataya. Siyempre, ang ama ng ating pananampalataya si Abraham. At alam natin kung ano yung pinanampalatayanan ni Abraham, napakarami. No, sumampalataya siya, nadadalin siya ng ating Panginoon Diyos ay isang bayan na tinatahanan ng katwiran, na ang nagtayo ay hindi tao, kundi ang Panginoon Diyos. At sinampalatayanan din niya na siya ay magkakaroon ng anak sa kabila ng kanilang katandaan o sa may edad na sila o yung lipas na sa panahon. Sapagkat si Abraham ay sabi nga ng mga mangangaral ay 100 taon na. At si Sarah naman ay may 70 taon o 75 taon. Kaya dito makikita natin, eto ngayon yung kalagayan ng pananampalataya ni Abraham. Sabi nga, imposible. Pero pagkasama mo ang Diyos, yung mga imposible ay nagiging posible ayon sa katwiran ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito rin sa banal na kasulatan makikita natin maraming mga himala. Yung nga, nagpatikom sila ng bibig ng leon. At yon ay si Propeta Daniel. Nang ihulog siya sa kuweba ng mga leon, hindi naging mabangis para sa kanya yung mga leon. At yung mga satrapa naman na nagsumbong doon sa hari, nang ihulog ng hari doon sa yungib ng leon,
ay nilapa ng mga leon. At ang sabi ron, bago pa pumasok sa kaloob-looban ng yungin, ay pinagwaray-waray na ang katawan ng mga satrapa. Kaya dito makikita natin, dahil yun sa kanilang pananampalataya. Pero hindi yun usapin ng buhay na walang hanggan. Kasi nga doon sa bahaging yun ng lumang tipan, hindi inimpasize ng ating Panginoon Diyos ang patungkol sa kaharian ng langit. Hindi rin isinaad yung tinatawag na buhay na walang hanggan, bagamat yung sinabi ng ating Panginoon kay Abraham na sinampalatayanan ni Abraham, yun ay buhay na walang hanggan. Hindi nga lang malinaw. Dahil sabi ng Panginoon, dadaling kita sa bayan na tinatahanan ng katwiran. Ang nagtatag ay hindi tao, ang nagtatag ay ang Diyos. Kaya ibig sabihin, sabi nga dito sa aklat ng Hebreo, hindi naman nila nakamit yung pangakong yon. Hebreo chapter 11, ganito ang sinasabi. Verse 9, sa pananampalataya, o verse 8, sa pananampalataya si Abraham ang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang daong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Sa pananampalataya siya ay naging manlalakbay sa lupang pangako, na gaya ng hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda. Nakasama si Isaac, si Jacob na mga takapagmana ng isang pangako na kasama niya. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Kaya ito, sabi rito, ito yung kanilang mga inaasahan. Verse 13, ayon sa pananampalataya nangamatay ang mga ito na hindi kinamtan ang pangako, ngunit kanilang nangakita at natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang, taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Kaya ibig sabihin, later on natanaw nila sa malayo. Nang ibig sabihin, ayon sa pananampalataya, yung sinasampalatayanan ni Abraham ay maybe nga ay hindi dito sa lupa, kundi ang ating Panginoon Diyos ay naghahanda pa ng isang bayan na tinatahanan ng katwiran, at yun ay walang iba kundi ang bagong langit at bagong lupa na sinasabi ng aklat ng Revelation, at yun din naman ang ating inaasahan na sinabi nga sa ating teksto, sa bahay ng aking Ama maraming tahanan. Kaya dahil dito sa mga bagay na ito, ang usapin ng pananampalataya, pananalig, pagtitiwala, pagsunod o pag-ayon sa tinatawag na salita ng ating Panginoon Diyos ayon sa kanyang pangako. At ang mga halimbawa dito ay bigyan natin ng pansin yung aklat ng Lucas chapter 5 verse 5. Nang sabihan ng ating Panginoon Jesucristo itong si Simon Pedro, na ang sabi sa kanya, ihulog mo ang iyong lambat sa laot upang mamalakaya. Patanghali na nun. Ito ang sinasabi sa aklat ng Lucas chapter 5, verse 1 to 5. Verse 1 to 5. Nangyari nga samantalang siya'y sinisiksik ng karamihan at pinakikinggan ang salita ng Diyos, na siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genesaret, at nakakita siya ng 2 taong sa tabi ng dagat-dagatan, datapwat nagsilunsad sa mga yaon ang mga mamalakaya at hinuhugasan ang kanilang mga lambat. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon, at ipinamanyik na dito na ilayo ng kaunti sa lupa. At siya'y naupo at nagturo sa karamihan buhat sa daong. At pagtigil niya ng pagsasalita ay sinabi niya kay Simon, pumaroon ka sa laot. Ihulog mo ang iyong lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli, datapwat sa iyong salita, ihuhulog ko ang lambat. Dito makikita natin yung tinatawag na pananampalataya, at ito hindi usapin ng buhay na walang hanggan. Pero usapin ito ng pananampalataya na meron ang tao o ang meron si Pedro. Kaya dito, nung ating Paiso Kristo nangangaral at pagkatapos niyang magsalita sa kanyang pangangaral, sinabihan niya si Pedro at sinabi sa kanya, Simon o Pedro, pumaroon ka sa laot. Ihulog mo ang iyong lambat upang mamalakaya. Nang ibig sabihin, pag inihulog mo yung lambat, hindi baga ito yung
Dahil walang pananampalataya, wala naman tayo mahuhuli, ay bakit ko ihuhulog ang lambat ng maganda? Kaya sabi nga, ang mga tao sumusunod ng labag sa kalooban, sumunod lang, pero walang pananampalataya. Kaya sabi nga, kung si Pedro bilang mangingisda, ang sabi niya, Panginoon, buong magdamag, nagpagal kami, paulit-ulit namin inihuhulog ang lambat upang mamalakaya. Gabi yun. Pero wala kaming nahuli hanggang sa sumikat ng araw, wala. At ngayon, eto na, nililigpit na namin yung aming lambat. Nililinisan na namin. Pero sabi ng Panginoon, Simon, pumaron ka sa laot. Ihulog mo ang iyong lambat upang mamalakaya, hindi basta inihulog ng buo yung lambat. Kasi ganito rin ang kaisipan ng marami. Total, wala naman akong mahuhuli. Bakit ko ihuhulog ang lambat na tila nang huhuli ka pa ng isda? Nakakahiya naman sa mga nakakakita. Sikat na ang araw, sabi nga nila, tirik na ang araw. Mamamalakaya ka pa, kung inihulog mo lang, hindi ka makikita na naghagis ng maganda ng lambat para manghuli. Kundi inihulog mo lang, total, nakasunod ka rin naman. Pero sabi ng Panginoon, ihulog mo ang lambat upang mamalakaya. Ibig sabihin, pag inihulog mo yung lambat, yung ikaw ay umaasang may mahuhuli kang isda. Kahit siguro sa isip ni Pedro, wala. Sa lahat ng mga mangingisda, sabi nga natin, 99.5%. Alam nila wala na silang mahuhuli. At ang nag-uutos sa kanila ay ang ating Panginoong Hesukristo. At siya'y mula sa pagiging isang karpentero. Pero makikita natin yung kataasan ng authority ng ating Panginoon at kaalaman ng ating Panginoon, yung kapangyarihan ng ating Panginoon, na higit ang kanyang kaalaman kaysa doon sa mga bihasang mangingisda. Sapagkat may taglay siyang kapangyarihan. Kaya dahil dito sinabi niya, Simon, pumaron ka sa laot, ihulog mo ang iyong lambat upang mamalakaya. Nangatwiran din si Pedro. Sabi nga ni Pedro, Guro, buong magdamag, nagpagal kami, nagpagod kami, at wala kami nahuli. Madadagdagan ba yung aming pagod? Hindi naman sinabing gano'n. Pero gano'n ang inaasahan na yung tinatawag nating natural na kalikasan ng tao, yung natural na kalagayan ng tao, yung kaisipan ng tao, o yung natutunan na ng tao. Normal yun. Na kapag sumikat na ang araw, umuwi ka na dahil wala ka na namang mahuhuli. No? Pero dahil sinabi ng Panginoon, ang sabi niya, datapwat sa iyong salita, dahil sinabi mo, sa iyong salita, paroroon ako kasi sinabi mo. At doon sa sinabing yon ng ating Panginoon Kristo, yun ngayon yung pinangahawakan ni Pedro. Kaya sabi nga, sinabi ng Panginoon, gagawin ko at titingnan ko kung ano yung plano ng ating Panginoong Hesukristo, kung ano ang kanyang gagawin. Ang mahalaga, ako'y sumunod at manampalataya. Kaya ibig sabihin, sumunod si Pedro nang walang pag-aalinlangan na hindi niya kinokontra yung natural na kalikasan ng kanilang kalagitnaan, kundi ang inaasahan niya, sinabi ito ng Panginoon. Umaasa siya na may gagawin ang ating Panginoon dahil sinabi ng Panginoon. Hindi naman siguro ako utusan ng Panginoon upang madoble ang pagod ko. Hindi naman siguro ako utusan ng ating Panginoon para hindi ako pagpalain. Kaya dahil dito sumunod siya at ang inaasahan niya yung kalooban ng Panginoon. Bakit? Bakit ako mamamalakaya sa gitna at panahon na kung saan ang sikat ng araw ay mataas na? Pero dahil nananalig siya sa Panginoon, buong husay niyang sinunod ang tinig ng Panginoon at inihagis niya ito ng maganda. Hindi masama ang loob, hindi galit. Balik ulit tayo sa loob ng tahanan. May mga naghuhugas ng pinggan pero labag sa kalooban. Kaya anong resulta? Kulang na nga lang daw, mabasag ang mga plato, mabasag ang baso, pero naghuhugas. Yung iba naman mga bata dahil pinilit maghugas ng pinggan, lumuluha habang naghuhugas ng pinggan.
Kaya mabigat din yung sitwasyon, kalagayan na daanan lang natin na yung pagtalima, pagsunod, mahalaga yung ikaw ay masaya. No, kaya dahil dito, si Pedro pumunta sa laot at sinunod niya ng maayos ang salita ng Diyos. At nang gawin niya ito, nakahuli siya ng maraming mga isda. At yun ay imposible. Pero sa ating Paiso Kristo, posible. Pero dahil nilakipan ni Pedro ng pananampalataya, nangyari. Kaya marami yung natuwa, marami yung nagalak, marami yung tinatawag na naliwanagan, nagkaroon ng pag-asa. At kung itutuloy natin, pinaiwan nyo ng Panginoon sa kanila, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mamalakayan ng tao. Dahil ang plano ng ating Panginoong Kristo, ang tao ay magkamit ng buhay na walang hanggan at hindi basta yon makakamit ng tao kung walang pananampalataya. Kaya mahalaga pa rin yung tinatawag na pananampalataya. Si Pedro sumampalataya. Kaya dahil si Pedro nakita ng Panginoon, matalimahin. Ito si Pedro talaga sumusunod. Kaya nga nangyari noon, may iniutos din sa kanya. Pedro, baka tayo katisura ng mga ito patungkol sa buwis. Pumaron ka sa laot. Laot na naman. Ang sabi ron, mangawil ka. Ihulog mo ang iyong kawil. At ang sabi ron, ang unang isda na lumutang, ibuka mo yung bibig. Makikita mo ron, meron dong isang siklo. Kunin mo. At pagkatapos, bumalik ka, ibayad mo para sa'yo at para sa akin, tigkalahating siklo sila. Kaya sasabihin natin, ang daming paraan na pinapagawa ang Panginoon na para ang hirap. Kasi yun nga, sinabihan sila. Sinabihan si Pedro nung maniningil. Yan bang guro mo nagbabayad ng buwis? Sabi naman ng Panginoon kay Pedro, Pedro, sino ba ang dapat magbayad ng buwis? Ang mga anak ba ng hari? O ang mga taga-ibang lupa? Sabi ni Pedro, di yung mga taga-ibang lupa. Yung anak ng hari, hindi yung magbubuwis. Pero sabi ng Panginoon, baka katisuran nila tayo. Gayon man, pumarong ka sa laot. Ihulog mo ang iyong kawil. Ang unang isda na lumutang, ibuka mong bibig. Meron dong isang siklo, kunin mo. At ibayad mo sa kanila. Kaya si Pedro, sumunod lang siya. Kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, sumunod siya. At nangyari nga, meron. Bakit? Hindi ba pwede magkaroon ng isang siklo sa tabi ng daan? Sasabihin ng Panginoon, Pedro, pumunta ka rin sa Paroon, sa kabilang kanto, o papunta sa Nayong yun. Sa tabi doon, tumingin ka, meron doon isang siklo, mapupulot mo yun. Hindi, kailangan pampunta sa dagat. Pero si Pedro, sumunod. At yun yung pananampalataya. Pero wala doon yung usapin ng buhay na walang hanggan. Usapin yun ng pananampalataya. Ang ibig sabihin yung pananampalataya, ikaw ay sumusunod na hindi nag-aaninlangan. At ito pa rin si Pedro, mabilis si Pedro ngayon. Doon sa Matthew chapter 14, verse 28. Nung sila ay naglalakbay ngayon, sila ay bumalaot ngayon. At pagkatapos ay inabot sila ron ng gabi. Inabot din sila ng malakas na unos o hangin. At ang Panginoon nakita nila nasa ibabaw ng dagat. Kaya ano sabi ni Pedro? Guro, kung ikaw yan, papariyanin mo ako sa'yo. Kaya ito si Pedro, meron talaga siyang overconfident o hindi man over, sabihin natin sapat. Kalugod-lugod na pananampalataya sa Panginoon. Yun agad yung kanya sinabi, Guro, kung ikaw yan, papariyanin mo ko sa iyo. Kaya dahil doon, ang sabi ng Panginoon, pumarito ka. Yun yung go signal, pumarito ka. Kaya hindi tayo dapat humakbang kapag walang go signal. Hindi sasabihin natin, Guro, kung ikaw nga yan, papariyanin mo ako, sabay takbo na. Hindi pa nag-go signal ng Panginoon. Baka nga hindi mangyari na ikaw ay makalakad sa tubig. Pero maganda yung go signal. Kaya pwede rin naman yun, ayon sa pananampalataya. Ngayon, nakalakad si Pedro sa tubig. Dahil pinanampalataya na kung siya nga ang Panginoong Hesus at lumalakad sa ibabaw ng tubig. At kung yun ang Panginoon, alam niya, close kami niyan. Alam niyan, hindi ako pababayaan yan. Alam ko, dikit kami niyan.
Kaya dahil dito sabi niya, papariyanin mo ako. Kaya sabi naman, pumarito ka. At lumakad si Pedro. At paglakad niya, nakalakad siya. Pero ayon nga sa kwento, dahil malakas nga ang hangin, malalaki din ang alon, ay nakita ngayon ni Pedro ang alon malalaki. Ay naisipan niya ang salitang, Panginoon, tulungan mo ko, lulubog ako. Kaya sinabi siya ng Panginoon, bakit ka nag-alinlangan? Kaya ibig sabihin, ang tao may pananampalataya at ang kaaway ng pananampalataya, pag-aalinlangan o kalaban ng pananampalataya, pag-aalinlangan. Pero si Pedro, alam natin, siya rin ang pinag-iwanan ng ating Panginoon Jesucristo ng ministeryo. At ayon sa ating pag-aaral, siya rin yung unang sinabihan ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa kaharian ng langit. Dahil ito nga si Pedro ay nagsabi, nang sabihin ng Panginoon, so sino naman ako sa inyo? Sumagot si Pedro at sinabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya dahil doon sabi ng Panginoon, mapalad ka Pedro, hindi ito sinabi sa iyo ng sino man, ng laman o dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At yan nga yung pinag-aralan natin ng nakaraan. Okay, eto tayo ngayon sa pananampalatayang nakalulugod. Usapin na ito ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Yung ating teksto, John chapter 14 verse 1 to 6. Ngayon sa pananampalataya, ang kailangan natin ay pananalig na tayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan at ang ating Panginoon ay nag-iiwan ng mga palatandaan gaya ng kanyang pagbabalik. Walang nakakaalam ng araw at oras man sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, kundi ang Ama lamang. Pero maraming ibinigay na palatandaan ng ating Panginoon. Alam natin yon. Napakarami niyang ibinigay na palatandaan na usaan kung nakikita natin ito, ang sabi niya, andyan na siya sa pintuan, malapit na nga. At nakikita naman natin ang mga palatandaan sinabi niya. Lindol, daluyong, tagutom, digmaan, ganyan. At ang sabi nga ay alam ng Panginoon yung mga palatandaan. Ngayon, sa pananampalataya para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan ay marami ring mga palatandaan na ibinibigay ang ating Panginoon at dapat bigyan natin ito ng importansya. Panampalatayanan natin bagamat ito parang mga impossible. Pero kailangan nating daanan sapagkat ito ay bahagi ng mga palatandaan ng pagkakamit natin ng buhay na walang hanggan. Kaya daanan uli natin ano ba ang mga palatandaan ng pagkakamit o assurance ng ating kaligtasan o pagkakamit ng buhay na walang hanggan. 1 Thessalonians chapter 5, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 23 at 24. Ito ang sabi, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan na ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman nito. Ano ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23? Pakabanalin tayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan na ang ating kaluluwa, ang ating espiritu, katawan, ingatan natin buo, walang kapintasan. Dahil yan nga ay templo ng Diyos at ang saserdote dyan tayo. At yan ay banal na templo ng Panginoon, kaya dapat wala yang dungis. Dapat alam natin kung ano yung papasok sa loob natin. Dahil tayo ang nangangalaga sa banal na templo ng Panginoon. At nananahan dyan ang katotohanan o ang Espiritu ng Diyos. Kaya dahil dito, hindi ito madali. Kung yung mga natural lamang nating kalikasan, imposible ito. Pero sabi nga ng Panginoon, ang Diyos din ng kapayapaan. Yung Diyos ng kapayapaan. At ang sabi ron, tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman nito. Nang ibig sabihin, ang gagawa nito, siya, hindi tayo mismo.
tayo'y nananampalataya lang na gagawin ito sa atin ng ating Panginoon ayon sa ating pananampalataya. Gaya ni Pedro. Pedro, punta ka doon sa laot. Ihulog mo ay yung lambat upang mamalakaya. Ibig sabihin, upang mamalakaya, ibig sabihin, gandahan mo, husayan mo yung hagis. Husayan mo ang paghahagis mo ng iyong lambat. Huwag kang mag-alinlangan kung maraming nakakakita sa iyo sa dalampasigan na sikat na ang araw ay buong husay mo pang inihahagis ang iyong lambat sa laot. Kaya yung ginawa ni Pedro, katawa-tawa yun. Pero pinanampalatayanan nila. At ito sa natural nating kalikasan, ang lagi sabi ng mga ngaral, meron ba niyan? Ay ang banal na kasulatan ang may sabi, ibig sabihin, meron. Ang tanong lang, kung sasampalatayanan natin. Kaya kailangan yung pananampalataya. Kumbaga kay Pedro, may mahuhuli pa ba ngayon? Nasikat na ang araw, may mahuhuli pa bang isda? Sa natural na kaisipan ng tao, sa natural na pangunawa ng tao, sa likas na kalagayan ng kalikasan, wala na nga yung mga isda doon. Andun na yun sa malalim-lalim, nagtatago na. Pero dahil salita ng Panginoong Hesus, sinabi ng ating Panginoong Hesus, sinunod ni Pedro ng may kahusayan, ng may pag-iingat. Hindi labag sa loob, kundi kung yung pinakang mahusay niyang magagawa na kanyang ginawa doon sa buong magdamag, mas gagandahan niya ngayon dahil ang sabi ng Panginoon, ihulog mo ang iyong lambat upang mamalakaya. Sinampalatayanan ni Pedro yung imposible naging posible. Kaya ito, yung sabi, walang kapintasan. Mahirap yon, pero wala na tayong problema doon. Kung sa paningin ng mga tao, ang tao, iba kung tumingin at iba rin kung humatong. Ang mahalaga sa harapan ng Diyos, wala kang ang kapintasan. Dahil ang ating Panginoon Kristo, sa harapan nga ng ating Panginoon Diyos, wala siyang kapintasan, pero sa harapan ng tao, napakarami niyang kapintasan. Lalo na doon sa mga maaalam sa batas ni Moises, lalo na doon sa mga eskriba, sa pariseo, sa mga saserdote. Nako, ang ating Panginoong Hesus hindi talaga nila mapaniwalaan dahil sa kanilang pamantayan. Ano sabi ng mga eskriba? Bakit ang guro nyo kumakain kasalo ng maniningil ng buwis? Pati ng mga patutot, nakikikain siya. Kasama niya. Bagay nga na hindi ginagawa ng pariseo, bagay na hindi ginagawa ng saserdote, maging ng mga eskriba. Hindi nila ginagawa yon. Dahil merong batas din ng Diyos na sinasabi nga, huwag kayong magpapakita ng kabutihan, kagandang loob sa mga hintil o maging sa mga makasalanan. Kaya ibig sabihin, iniingatan nila yon. Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi niya iniingatan. Kasi ito, maging malinaw sa atin, baka magkaroon pa rin tayo ng question mark. Kagaya ng ating sinabi, ang sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 10, verse 17, I believe, sinusugo ko kayo gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Magpakatimtimang kayo o magpakahinhin kayo gaya ng kalapati. At magpakatalino kayo gaya ng ahas. Ang sabi nga, ay bakit isusugo naman ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tupa? O verse 16, narito sinusugo kayo gaya ng tupa sa gitna ng mga lobo, magpakatalino kayo gaya ng ahas at magpakatimtimang gaya ng kalapati. Matthew chapter 10 verse 16. Ngayon, alam ng Panginoon ang sinusugo niya, hindi mai-impluwensyahan ng lobo. Kundi yung kanyang mga tupa, yun ang makaka-impluwensya, mananaig dun sa mga lobo. Kaya itong mga lobong ito, magiging tupa rin yan. Kaya ano sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 13, na sinasabi roon, nga ba, na sinasabi roon ay,
ang ating Panginoon Jesucristo ay nagsaad na hindi niya kailangan ang mga matutuwid. Ang kailangan niya yung mga makasalanan upang magsipagsisi. Okay, kaya sa kalagayang ito, sa sitwasyong ito, makikita natin na ang ating Panginoon Jesucristo, siya ay hindi madadaig ng mga makasalanan, kundi yung mga makasalanan ay kanyang dadaigin upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Excuse, Matthew chapter 9 verse 13. Ganito ang sinasabi, datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko hindi hain, sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng matuwid, kundi ng mga makasalanan. Kaya ibig sabihin, nakita kasi ng mga Pariseo, ang Panginoong Hesus nakikisalamuha sa makasalanan. Kaya ngayon, ang tingin talaga nila sa ating Panginoong Kristo, depektibo ayon sa batas ng kautusan. Labagista talaga ayon sa batas ng kautusan o tinatawag na Law of Moses. At sa susunod, mapapag-aralan pa rin natin ang pinakang kahulugan niyan, pero pansamantala ay ito muna para wag tayo magkaroon ng maraming mga tanong. Kung batas ng Diyos yan sa kautusan, iiwan na nga yung lumang tipan. Lalabas na nga tayo sa tinatao o sila ilalabas na ng Panginoon Diyos. Ang pananampalataya ay darating na at yung Law of Moses ay ilalagay yung mas mataas pa sa Law of Moses. Yung sinasabi natin, we are not under the law, we are above the law. Ang batas inilagay para magkaroon ng kaayusan. Pero kung tayo ay makalabas sa kapangyarihan ng kasalanan, ang iniisip lagi natin at ang nasa puso natin laging kaayusan. Kaya hindi na tayo kailangan lagyan ng batas, nagkukusa tayong gumawa para maging mas kalugod-lugod sa Diyos. Yung willingness na natin. Okay, nadaanan lang natin yun. Okay, sa pagkakataong ito, yung mga palatandang ibinibigay ng ating Panginoong Kristo para sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan, pawang mga imposible. At totoo rin yun, imposible nga yun. Pero kung meron kang pananampalataya, kayang gawin ito ng ating Panginoon Diyos. Kayang gawin ito ng ating Panginoon Kristo. Dahil siya ang may sabi at banal na kasulatan niya ang may sabi. Daanan uli natin yung 1 John chapter 3 verse 9. Napakahirap ipangaral ito ng marami, pero ito ay natala sa banal na kasulatan. Kasali ito. Sabi nga, hindi pwedeng tanggalin ang mga talatang ito. Ang kaibahan nga lamang sa mga bagay na ito, hindi nga natin abot ng pangunawa. Hindi naaabot ng marami ng kanilang pangunawa kung ito'y gaano katotoo. At yan ay totoo. Pero sa natural na kaisipan, natural na pangunawa ng tao, natural na kalikasan ng tao, imposible ito. 1 John 3:9, ito ang sinasabi. Sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Ang dami pong nagsasabing mga ipinanganak sila ng Diyos, pero nagkakasala. Linawin uli natin, pwede tayong magalit, sabi nga ni Pablo, pero wag tayong magkasala. Nibigyan daan man natin ang jamlo. Kasi ang galit nga hindi gumagawa ng matuwid. Pero meron tayong mga banal na tinatawag na katwiran o pagiging matuwid. Sabi nga, si Lot ay hindi siya natutuwa, napipighati siya sa mga bagay na natutunghayan niya sa Sodom at Gomorrah. Dahil sa paglabag nila sa mga bagay na kalooban ng ating Panginoon Diyos na hindi nila nalalaman. Kaya dahil doon, si Lot man, hindi siya nalulugod, namumuhi si Lot sa masasamang gawa, pero hindi siya doon nagkakasala. Ngayon, kung tayo ay magtutuwid sa ating mga anak, dahil meron silang ginawang mga bagay na mali at dapat ituwid, nagagalit tayo. Pero hindi tayo dapat pumasok sa pagkakasala.
Sabi nga ay, kaya nga nagkakaroon na ng mga batas kasi kapag umiral minsan ang galit ng tao, maging ito may sa kanyang anak, sumusobra naman, yun naman ang kasalanan. Yung sumusobra na, ang liit lang naman ang kasalanan ng anak mo, sabihin na natin, nabasag yung figurin na regalo pa sa inyo nung kayo'y ikasal. Tama na yung nasabihan mo, napangaralan mo, then bilang punishment, kung may galit ka pa, pinalo mo. Pero kung ikay mamamalo, sabi nga ng matatanda, ay padapain mo. At kung ikay mamamalo, dapat isa lang. Hindi yung sobra. Hanggat hindi nawawala yung galit. Ganon daw yung unang panahon eh. Sabi nga nung naririnig ko, yung dulo ng tangkay ng bayabas, yung mahaba. Bayabas, tangkay ng bayabas. Tawag nung iba ay nilubo ba yun? Yung mahaba, yung parang buso. Tatanggalin lang yung mga dahon at pag ipinalo sa yon, hindi yun ititigil hanggat hindi natutulog yung tulo, hanggat hindi nauubos. Kasalanan na yun. Pagmamaltrato na yun sa mga bata. Yung parusa kasi, yung pagtutuwid, sabi nga, kung maaari, sa kamay, pwede na yun. Bilang tanda, pinakita mo sa kanya, hindi ka natuwa. At nagpakita ka nang ikaw ay nagagalit sa masamang gawa. Pero yung saktan mo panlubha yung bata, yun na ang sala. Doon ka magkakasala. Nadaanan lang natin. Kaya dahil dito, hindi ibig sabihin, ipinanganak ang muli. Dapat sa pamantayan ng Diyos, sa kautusan, o sa katubusang ibinigay niya sa atin, dapat hindi tayo babalik sa kasalanan. At ang pamantayan ng Diyos patungkol dito ay yung katubusan niya, redemption. Hindi ito kagaya ng pamantayan ng tao na kapag nagkamali ka, kasalanan na sa Diyos. No? Nagluto ka, no? Sa pagluluto mo, kala mo nalagyan ng asin. Kaya nung ihain, ang tabang walang asin. Ibig sabihin, nagkamali ka ng akala mo may asin na. Kaya doon sumunod, naglagay ka na ng asin, nalimutan mo naman. Nagtimpla na ba ako ng asin? Tinikman mo, medyo matabang, kaya naglagay ka rin. Kaya ang punto, sa mga ganong pagkakamali, hindi ka rin nagkakasala. Ang pagkakasala kasi, yung nilabanan mo ang katotohanan. Yun yung kasalanan. Yung alam mo yung totoo, pero sinuway mo, yun yung kasalanan. Pero yung nagkamali ka ng landas, pupunta ka ng Manila, galing kang Manila, pupunta ka ng Bicol, no? Pagdating mo riyan sa may bahagi ng crossing ng Santo Tomas, ay napapunta ka sa kanan, kaya di ka nakarating ng Bicol, nagkamali ka ng landas. Kaya ibig sabihin, hindi sa nagkamali ka ng iyong tinatahak sa pagmamaneho mo, nagkasala ka na sa harapan ng Diyos. Hindi yun ang usapin. Kagaya ng sinasabi natin, abat nadadaanan natin ang perfectness o perfecto ayos sa pagtubos sa atin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na ikaw ay perfect sa paningin ng Diyos, ay kaya mo nang mag-opera ng puso ng tao kahit hindi ka naman surgeon o doktor. Mag-aral ka muna. Ang ibig sabihin, kapag napag-aralan mo na, natutunan mo na, yun, pwede ka doon. Hindi ibig sabihin tayo perfecto, hindi tayo hindi ganun, hindi yung ganun ang kaisipan ng Diyos para sa ating salvation. Gaya nga nito, yung tayo'y walang kapintasan. No, sa harapan ng Diyos, dapat hindi tayo mabahiran ng pagsuway at paglabag sa katotohanan o sa kalooban ng Diyos, paglabag sa kalooban ng Diyos. Pero sa mga bagay na secular na ating ginagawa, yes, maybe pwede tayong magkamali. Kahit nga sa mga pangangaral, marami akong nakikita at maging ako, nakikita ako rin. Nagkakamali ka rin ng mga tinatawag na pagbanggit ng mga bersikulo, mga pagbanggit ng mga ilustrasyon. Pero akala mo ayos na. Pero sa gabay at tulong ng Panginoon, lagi tayong humihingi na ito ay maging mas maayos. Pero sa usapin ng kasalanan, hindi tayo nagkakasala doon. Okay, maliwanag po ba? Eto ngayon, meron tayong 1 John 3:9. Ang ibig sabihin, kung tayo ay ipinanganak na muli, na work out tayo ng Panginoon, pumasok tayo sa tipanan, at sa tipanan yun, ayon sa kalooban ng Diyos, katwiran at kapangyarihan ng Diyos,
Inalis na yung batong puso natin. Binigyan ng puso naman. Hinugasan tayo ng banal na dugo. At yung kanyang espiritu inilagay sa loob natin. At yun yung holiness and righteousness na dalawang bahagi na accurate senses of the human being. Dahil 5 lang yung pinag-aaralan, walang kulang ng 2. Yung 2, yung likeness and image of God. The holiness and righteousness, the emotion and thinking. Yun yung holiness and righteousness. Kaya kapag bumalik yun sa harapan ng ating Panginoon Diyos, ayon sa kanyang paglikha sa tao, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At ang larawan at wangis ng Diyos na inilagay sa tao, holiness and righteousness. Nang pumasok sila sa kasalanan, nawala yun. Nakurap na yun. Sabi nga ay na-defile na o nakurap na nga. Nang ibig sabihin, hindi na yun nag-functionally well. Pero kapag tayo ipinanganak na muli, magpapangsyon uli yun. At isa rin yun sa bahagi ng palatandaan na nakapasok nga tayo sa biyaya o ang buhay na walang hanggan, yung salvation of our soul. At ito isang bahagi. Kung tayo ipinanganak na ngang muli, ang sabi dito ni John, hindi daw tayo maaaring magkasala dahil pinanganak na tayo ng Diyos. At napakahirap niyan. Pero sabi nga uli natin, hindi naman tayo ang gagawa niyan eh. Ang kailangan lang natin manampalataya, sumunod. Ano ba ang dapat gawin? At yun ang dapat natin gawin. Dahil yun din ang ginagawa ko. Gano'n po ito katotoo? Gusto kong mapatunayan. Eto, meron dito sa Revelation chapter 14. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan, verse 3 hanggang 5. O verse 4. Ang mga ito'y hindi nangahawas sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis. Ang mga ito'y nagsisunod sa kordero saan man pumaroon. Ang mga ito'y binili sa gitna ng tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. At sa kanig-aniyang bibig ay walang nasumpungang kasinungalingan. Sila'y mga walang tumis. Ito yung nakita ni John Beloved sa pahayag. May mga tao na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa mula nang sila'y bilhin ng Panginoong Hesus at makamit nila yung biyaya. Walang lumabas na kasinungalingan sa kanilang bibig. At gaya nung natural, yung natural nating kaisipan, yung natural na kalikasan natin, yung natural na takbo ng ating sanlibutan-libunang ginagalawan. Lahat ng tao nagsinungaling. Kaya nga merong Romans 3:10, lahat o walang matuwid, wala kahit isa. Nung hindi pa tayo natutubos ng Panginoon, wala talaga, wala. Romans 6:23, lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, wala nga. Pero nga, sa bandang ibaba, sinasabi na Romans chapter 3, verse 24, 25, 26, 27, yung pampalubag loob ng Diyos, yung atonement sa Diyos at sa tao ay ang dugo ng Panginoong Hesus. At dahil dito, pinakikipagkasundo niya tayo sa ating Panginoon Diyos. Upang tayo ay tanggapin ng ating Panginoon Diyos, dapat yung kasalanan ay mawala o matubos muna. Kaya dahil dito, ang ating Panginoon Kristo, siya yung manunubos. Siya yung pinakang handog patungkol sa kasalanan para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero kailangan natin sampalatayanan. At yun nga yung Romans chapter 8 verse 30. Ang mga nakikilala niya, tinatawag niya. Ang mga tinatawag niya, inaaring ganap niya. At pag inaaring ganap niya, ang sabi ron, niluwalhati din naman niya. Ang Panginoon Diyos ang luluwalhati doon sa kanyang tinawag at doon sa kanyang inaring ganap. Ibig sabihin, nagawa niya yung pinakang mabuti sa tao at sinampalataya naman ng taong ito yung pinakang nais niyang mangyari rin sa tao. At ito yung buhay na walang hanggan. Kaya ibig sabihin, yung Romans 6:23 na walang nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos, wala nga nung wala pang tumutubo sa sala. Pero nung may tumubos na sa kasalanan, dapat bumago na tayo ng kaisipan, huwag tayong tumutok doon, huwag nating sarhan na walang nakakabot sa kaluwalhatian ng Diyos sapagkat meron. Sabi nga, Romans 8:20 o Romans 8:30, ang inaring ganap niya, niluwalhati din naman niya.
natala yan. Kaya ibig sabihin, ito yung kailangan natin pananampalataya about assurance of our salvation, na dapat itong mga salitang ito bilang marker of our salvation nasa sa atin. Kabahagi na rito yung Matthew o Lucas chapter 17 verse 20-21. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, o ang sabi sa kanya ng mga Pariseo, Guro, kailan paririto ang kaharian ng Diyos? Ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo, ang kaharian ng Diyos hindi nyo makikitang naririyan o naroroon o naririto, sapagkat ang kaharian ng Diyos andyan sa loob nyo. At yun ay bahagi ng mark of our salvation. Nang ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos o yung kalooban natin, pinaghaharian ng Diyos, kontrolado ng Diyos. Yung ang sinasabi natin, Matthew 6 verse 9. Na sinasabi, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang loob mo kung paano sa langit, ganun din naman sa lupa. Kaya ibig sabihin, kung paano sa langit, ganon din sa lupa. Sa langit, walang reklamador, walang suwail. No? Ibinaba na nga si Lucifer eh. Hindi pa nga nagagawa yung gusto ni Lucifer, ibinaba na siya. Sa langit, walang suwail. At dapat sa loob natin, hindi tayo ganon. Kung anong kalooban ng Diyos, yun din yung sinusunod natin. Paano tayong papasok sa kasalanan? Gayong tayo banal na templo. Tayo niliwanagan, binigyan tayo ng pagkaunawa ng katotohanan at tayo nangangalaga sa banal na templo ng Panginoon. Isang bahagi yan ng mark of our salvation. At higit sa lahat, daanan uli natin. Pasensya pero kailangan. Yun uling Matthew 5:48. Be perfect as your Father which is in heaven is perfect. Impossible yan. Yes, impossible. Pero kung mananampalataya ka, gaya ni Pedro, imposible na makahuli pa siya ng isda. Pero sa sumampalataya, total, siya naman ang may sabi, susunod na lang ako. At titingnan ko anong resulta ng aking pagsunod at pananalig sa Kanya. Kasi kung paiiralin natin yung kaisipan natin, wala nga yan. As in, wala. Imposible yan. 99.5% wala talaga yan. Pero dahil sinabi ng ating Panginoon Kristo, iniuutos, ibinibili ng Panginoon, be perfect as your Father which is in heaven is perfect. Ibig sabihin, siya ang gagawa. Meron yan, gagawin niya yan. Ang kailangan natin, pananampalatayang nakalulugod sa Diyos. Kasi bahagi yan ang tinatawag na mark of our salvation. Hindi yung tayo binautismuhan, membro tayo ng reliyong ito. Tayo ay sumampalataya na, ina-accept na natin si Jesus Christ. Pero tayo hindi naman ina-accept ni Jesus Christ. Yun ang mabigat. Ina-accept natin si Jesus Christ. Pero hindi naman tayo ina-accept ng ating Panginoong Kristo. Kasi nga, hindi nagiging kalugod-lugod yung pananampalataya. Kasi sa tipanan, dapat magkasundo yung dalawa. No? Mahaba pang kwento, pero sa tipanan, dapat magkasundo ang dalawa. Nagpatubos ako, at tinubos niya ako, nagpatubos naman ako sa kanya, at inaccept naman niya ako. Kaya dahil doon, yung resulta ng katubusan, yun yung nakikita ko. Kaya ako pinaglalaban nito. Dahil one of this mark of our salvation, pananampalataya. Imposible. Pero yung imposible yun, siya ang gagawa nun. Sabi niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Siya ang gagawa. At muli yun yung ating sinasabi. Yung Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27. Trabaho niya yun, hindi natin yung trabaho. Ngayon, trabaho ng Panginoon, natubos na tayo, bukas na ang biyaya, ang nagpasakdal sa ating Panginoong Kristo, ang nagbigay uli ng perfectness sa Kanya, ay ang dugo ng tipan, at yung dugo ng tipan na nagpabanal sa Kanya at nagpasakdal sa Kanya, yun din dugo ng tipang yun, yun yung ating dadaanan, kaya tayo ay magkakapatid. Ang panganay, ang Panginoong Kristo, sapagkat siya yung una na nagtamo ng biyaya ng dugo ng tipan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, sinasabi ko ang mga bagay na ito para huwag masayang ang ating pinagpapagalan. Ano ba ang ating pinaglalaban? Ano ba ang ating mga goal? Ang pinaglaban sa atin ng ating Panginoon Diyos,
tubusin tayo. Makapasok sa kanyang biyaya ang buhay na walang hanggan. At dahil dito, ang Panginoong Hesus ay naparito sa ibabaw ng lupa bilang Redeemer, manunubos. Nangyari na yun, naganap na yun. Pero kailangang makita natin ang kaganapan ng kanyang ginawa. Personal sa ating buhay. Kasi hindi lamang ito sa ating isipan, hindi lang sa nalaman natin, hindi lang sa naunawaan natin, kundi dapat ito magkaroon ng kaganapan sa atin. Hindi lang panghuli, napapahaba na tayo. Romans chapter 5 verse 1 and 2. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ayon sa tinatawag na pananampalataya. Romans 5, 1 and 2. Yaman ngang mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sa pamagitan din naman niya, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa sa kalwalhatian ng Diyos. Sa English, ang sinasabi ng banal na kasulatan, therefore being justified by faith, we have a peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom we also have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Kaya dito sinasabi ng banal na kasulatan, sa pamagitan ng ating pananampalataya, may pagpasok tayo sa biyaya ng ating Panginoon. At kung hindi tayo makakapasok sa biyayang ito ng ating Panginoon, yung mark na sinabi natin of our salvation, yung 1 John 3:9, hindi mangyayari yun habang hindi tayo nakakapasok sa biyaya. Yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, hindi rin mangyayari yun habang hindi tayo nakakapasok sa biyayang ito ayon sa ating pananampalataya. At yung Matthew chapter 5 verse 48, hindi rin yun mangyayari. Kaya dahil dito sinasabi ko lamang ang mga bagay na ito. Dahil yan yung nais ng ating Panginoon, yan yung mga pamantayan niya. Sabi nga natin kanina kung paano nagbigay siya ng mga palatandaan sa kanyang pagbabalik. Ibinigay niya yon, mga palatandaan. Pero hindi niya ibinigay yung eksaktong araw at eksaktong oras. Pero yung mga palatandaan, nakikita naman natin yung mga palatandaan sinabi niya. At napapatunayan naman natin. Ito rin yung mga palatandaan ng ating kaligtasan. At yung mga yan, imposible yan. Kaya nga sabi ko nga, ang mga bagay na ito, panampalatayanan natin na gagawin ito sa atin ng ating Panginoong Diyos. At muli nga natin sinasabi ang Matthew 5:48. Pasantabi laang, kailangan lang sabihin para sa mga kagaya kong mangangaral. Kung hindi natin ito napapatunayan sa ating sarili, wag na lang muna tayong mangaral. Wag muna tayong magsalita laban dito. Kasi nagsasalita pa tayo ng mga bagay na sinasabing nobody's perfect. Ang nais ng ating Panginoong Hesus, itanim ito sa puso't isipan ng tao upang kanyang sampalatayanan. At kung siya magpapakumbaba at nais niyang mangyari ito sa kanya, gagawin niya ng ating Panginoong Hesus sa kanya. Pero kung merong mga mangangaral na sasabing nobody's perfect, kinukontra na kaagad niya personal ang salita ng Panginoon. Na kumbaga kay Pedro, nagsalita man si Pedro, Guro, wala na. Magdamag na kami nagpagal pero walang huli. Pero dahil sinabi mo, naniniwala ako sa sinasabi mo. Kaya si Pedro sumampalataya. Kaya ito, nadaanan lang natin. Kailangan natin ang katotohanan. Basagin natin ang mga maling prinsipyo. Bakit prinsipyo ito ng Panginoong Kristo, pamantayan ito ng Panginoong Kristo, at kailangan natin sampalatayanan. Huwag kang mag-alala kung ikaw ay magpapakumbaba, mananalig sa Kanya, mapapatunayan mo, totoo nga. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, medyo napahaba na tayo, kailangan lang about the acceptable faith to God ay yung buhay na walang hanggan. At yung mga marker nga nun, mga palatandaan nun, impossible talaga. Pero kung paano, yung mga natala ng mga bayani ng pananampalataya sa Hebrews chapter 11,
mangyayari din ito. Walang bagay na imposible sa Diyos. Nagawa na niya eh. Sabi nga natin, ang nagpabanal sa ating Panginoong Kristo and being made perfect, He became the author of eternal salvation. Hebreo 5:9. Kasi nga, pasay niya ang kasalanan sa libutan, tumalikod sa kanyang ama, marumi siya, pero ginawa uli siyang saktan. And being made perfect, He became the author of eternal salvation. Pamantayan nun. Naging malinis uli ang Panginoon, naging sakdal uli ang Panginoon, pero hindi na sa kanyang sarili, kundi dahil sa dugo ng tipan na kanyang itinatag. At siya yung unang bunga. At tayo naman, dadaan din tayo sa dugo ng tipan. Yan ang paraan ng Diyos. At magkakasundo tayo dyan. Sa tipanan kasi, kailangan magkasundo talaga ang dalawa. Kaya dahil dito, kailangan natin ang acceptable faith sa ating Panginoon Diyos, sa kanyang mga salita. At ito kung ating mapatunayan, tayo ay magiging totoong saksi sa ating Panginoon. Dahil napatunayan natin. Hindi sabi daw, hindi dumano. At yun yung Isaiah 43:10. Okay, pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon Diyos. Harinawa po ay tayo ay kalugdan ng Panginoon. Mangyari nawa ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin kung bakit tayo naririto sa ibabaw ng lupa. Amen. God bless po.